Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung inisyu na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Alam nyo bang sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo sa pamamahala ni kapatid na Felix Manalo ay minsang nanguna sa isang makasaysayang rally o protesta. Ang layunin ay ipaglaban ang pagtuturo ng mga aklat ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, sa kabila ng matinding pagtutol ng simbahang Katoliko. Pero bakit nga ba kinakailangan pang makialam ang INC sa isyong ito? Ano ang koneksyon ng pananampalataya at makabayang mga akda ni Rizal? At ano ang naging epekto nito sa edukasyon at lipunan ng Pilipinas? Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging bahagi ang papel ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mga nobela ni Dr. Jose Rizal, sa paggising ng damdaming makabayan at pagpapalaya mula sa kolonyal na pananakop. Gayunpaman, nagkaroon ng kontrobersya hinggil sa pagtuturo ng mga aklat na ito sa mga paaralan noong mga unang bahagi ng ika-20 siglo. Isa sa mga mahalagang kabanata sa kasaysayang ito ay ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni kapatid na Felix Y. Manalo sa layunin na maituro ang mga aklat ni Rizal sa mga paaralan. Ayon sa ilang ulat at lumang isyu ng pasugo, nagtungo ang INC sa isang rally o protesta upang ipahayag ang kanilang pagsang-ayon sa pagpapalaganap ng mga aral at mensaheng makikita sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Ang rally ng INC ay isa lamang sa mga hakbang na ginawa ng iba't ibang sektor upang itulak ang pagpapalaganap ng mga nobela ni Rizal sa edukasyon. Kasabay nito, naging mas malakas ang panawagan para kilalanin ang mga akda bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Kalaunan, naisabatas ang Rizal Law, Republic Act No. 1425 noong 1956. Ang batas na ito ay nag-aatas ng pagtuturo ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa lahat ng paaralan bilang pagkilala sa kontribusyon ni Rizal sa pambansang kamalayan. At sa rally o protesta na ito, ipinakita ng Iglesia ni Cristo na ang bawat isa sa atin ay may papel sa paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan. Kaya tayo nawa ay patuloy na maging inspirasyon sa iba, katulad ng paninindigan ng Iglesia ni Cristo noon: matapang, makabuluhan at makadiyos. So mga boss, halos wala na isang linggo siguro, more than quarter din. So malapit na boss ang ating rally para sa kapayapaan ng ating bansa at para sa lahat ng kapakanan ng bawat sambayan ng Pilipino. Bukod sa makapangyarihang religious group ng Iglesia ni Cristo, inaasahang iba pang sekta magrarally na rin sa kalsada para ipaglaban si VP Sara. Bukod sa miyembro ng INC, tila aalis na rin sa kanilang mga bahay at tuluyang magwewelga sa kalsada ang mga religious group ng KOJC, maging ang samahan ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng Pilipinas na ngayon pa lamang ay naghahanda na ng pinangkilos protesta para ipahiwatig sa tao at sa gobyerno na hindi dapat itutulungan ng mga politiko ang Vice President na si Sara Duterte. Umani ng samot-sari reaksyon ang naging viral video na ito kung saan pinagpiyastahan ng maraming tao ang Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng paghahain ng mga impeachment complaint laban sa kanya.